Umaga sa inyong lahat. Ako pa pala si Katitmit Chiman nila Rosa Jan Kenneth, magpapaliwanag tungkol sa compassion. Pagmamalasakit ay isang malalim na komplikadong emosyonal na tugon na may kailangan sa pagkakilala at pag-unawa sa pagdurusa ng iba na sinamahan ng tunay ng anggaring may bansa ng kanilang paghihirap. Hindi ito simpleng pagkakaroon ng simpataya o awa. Ito ay isang may malalim na pag-unawa ng emosyonal na komunikasyon sa naranasan ng ibang tao. Number 1, pagkakilala sa paghihirap. Nagsisimula ang pagmamalasakit sa kakayahang makita at kilalanin ang sakit o hirap na dinaranas ng iba. Ang pagkikilala ito ay hindi lamang isang panlabas na pagtingin, kundi isang malalim na pag-unawa sa emosyonal o pisikal na mga pagsubok na isang tao. Number 2, empatiya. Isang pangunahing bahagi ng pagmamalasakit ang empatiya na tumutukoy sa kalakayang maramdaman ng maunawaan ang nararamdaman ng ibang tao. Kapag ikaw ay empathetic, hindi mo lang naiintindihan ang sitwasyon ng tao. Intikal na paraan. Nararamdaman mo ang kaligayahan emosyonal na estado na parang ito ay ang emosyonal na communication. Ito ay naging tuloy sa pagitan mo at ng karanasan ng ibang tao. Number 3, pagkahanggan ng tumulong. Ang pagmamalasakit ay hindi lamang tungkol sa pakikiramay. Ito ay may kasamayang aktibong bahagi. Kailangan nito ang tunay na manipulation na tulungan na mapabuti ang desisyon o mapawi ang paghihirap ng iba. Maaaring ipakita ito sa iba't ibang paraan, mula sa pagbibigay ng suporta at aliwan hanggang sa paggawa ng konkretong hakbang upang tugunan ang mga isyu. Number 4, action. Ang tunay na pagmamalasakit sa madalas na nauuwi sa aksyon. Ito ay maaaring sa anyo ng pasikal na utulong o emosyonal na suporta o pakikihalok sa mga sistemang pagbabago upang tulugan ang mga ugat ng sanhi ng pagdurusa. Ang aksyon na ito ay pinapatubay na layuning magdala ng positibong pagbabago at suportahan ng kapakanan ng iba. Number 5, akros mo at walang pag-iibot. Ang pagmamahal ay kadalasang may kasamang elementong walang pag-iimbot. Baganan, maaaring makakakuha ng emosyonal ng benepisyo ang mga taong nagmamakaawa. Ang kanilang pangunahing motivasyon ay ang kapatanan ng mga taong kanilang tinulungan. Ang aspetong ito ng pagmamalasakit ang nagtatangi dito mula sa mga aksyon na pinapatakbo ng pansariling interesin. Number 6, pagmamalasakit sa iba't ibang konsepto. Ang pagmamalasakit ay maaaring ipahagi sa mga individual, group o kahit sa sarili. Ang sariling pagmamalasakit halimbawa ay nagsasangkot ng paglalapat ng parehong empatiya at kabutihan sa sarili ng ibinigay sa iba't oras ng paghinap. Ang pagsasanay na ito ay mahalaga para sa personal na kapatanan at katatagan. Number 7, culture of philosophical ng pananaw. Ang iba't ibang kultura na political ay may iba't ibang interpretational sa
kaugnayan sa pagkakamalasakit sa maraming espiritual at tradisyon. Ang pagmamalasakit ay isang pangunahing breed, halimbawa sa Buddhismo. Ang pagmamahal ay itinuturi na isang malaga aksos ng landas matungo sa kaliwanagan na nilalaman ng pagmamagitan ng layuning maibansa ang pagturo sa at kalakasan ang paghihiramdam ng pagkakaugnayan. Number 8, psikolohikal at sosyal ng binibisyo. Ang pakikilahok sa mga gawain ng pagmamalasakit ay ipinapakita na nagdudulot ng maraming psikolohikal ng binibisyo, kabilang ang pagtaas ng emosyonal ng kagalingan at pagbabawas ng stress sa antas. Panlipunan, ang pagmamalasakit ay maaaring magpatibay ng mga sosyal na ugnayan, magtapod ng kooperasyon, at lumikha ng mas protektadong komunidad. Sa pagkalahatan, ang pagmamalasakit ay isang dinamiko at aktibong presiso sa kinabilangan at ng evolusyon ng tunod sa pagdurusa ng iba, kasama ang isang pangako ng talungan na maibansa ang paghihirap sa pamamagitan ng parehong pag-unawa at aksyon. And what is the role of communal discernment in making school in the world a more compassionate place? Ang papel ng communication department o pag-unawang pagkakomunidad sa paggawa ng mga maaaring pag-aralan ng at mundo na mas mapakalaki at mahalaga sa pagtukol at pagpapalaga ng pagkakaisa at malasakit sa mas malawak na antas. Ang communal discernment ay ang proseso ng sama-samang pag-iisip, pagtatalo at pagbuo ng mga desisyon ng makakabatay sa pag-unawa sa mga pangangailangan at ang isyu ng komunidad. Narito ang mga pangunahing papel nito. Number 1, pagpapalakas ng kolektibong pag-unawa sa pagmamagitan ng komunidad discernment. Ang mga miyembro ng komunidad ay nagkakaroon ng pagkakataong magsanib mupisa upang mas malalim na maunawaan ang mga problema at pangangailangan ng bawat isa. Sa mga paaralan, ito ay nagbibigay daan sa pagtukol sa mga isyu ng estudyante, guro at iba pang tauhan na nagreresulta sa mas mahusay ng mga lusyon at patakaran ng tumutungon sa pagkalahatan ng kapatanan. Number 2, pagpapalakas ng pakikipagtugunan. Ang komunika discernment at ang udyot ng aktibong pakikipagtulungan at kooperasyon sa pagitan ng mga miyembro ng komunidad. Sa mga paaralan, ang mga magulang, guro at estudyante ay maaaring magtutulungan upang bumuo ng mga inisiyatiba na nagtataas ng antas ng malasakit at suporta para sa isa't isa. Sa mga malawak na konsepto, ito ay nagtataguyod ng mas malalim na komunikasyon sa pagkakaunawa sa pagitan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Number 3, pagsusuri ng mga isyu sa pagtibong pantay-pantay. Ang komunika discernment ay nagpapahintulot sa iba't ibang pananaw
at karanasan ng maisama sa proseso ng pagdidesisyon. Sa gintong paraan, ang mga desisyon ay mas magiging mataas ang sumusalamin sa tunay na kalagayan ng lahat. Sa mga paraan, ito ay nangangahulugan ng pagkikilala sa iba't ibang pangangailangan ng mga estudyante at pagtugon sa kanila sa isang magkatarungan at maunawaan na paraan. Number 4, pagtungtok sa kolehiyong kapakanan. Ang communicational discernment ay tumutungkol sa mga komunidad na tumutungkol sa pagkakalagan tanang kapatanan. Sa halip na sa sarili interes ay sa mga paraan ng prosesong ito ay naguudyot sa mga miyembro ng lumikha ng mga patakaran ng programa nang nagtatayod ng kagalingan ng lahat, hindi lahat ng iilan tao. Number 5, pagbuo ng kumpiyansa sa paggalang sa mga pamamagitan ng pagbibigay halaga sa mga opinyon at contribution ng lahat. Ang communicational discernment ay nagtataguyod ng itiwala at paggalang sa pagigitan ng miyembro ng komunidad. Sa mga paraan, ito ay kakatulungan sa pagbubuo ng positibong kapaligiran na nagiging mas magpapalakit at sumusuporta sa lahat ng mga kasapi. Number 6, pagpapalakas ng aksyon at pagkukusa. Ang Communication Department ay naguudyok sa mga miyembro ng komunidad na magiging mas protektado sa pagtungon sa mga isyu at hamon sa mga paraalan. Ito ay nangangahulugan mas marami ang interaksyon sa proyekto na naglalayong improvement ng pagmamalasakit at tulungan sa kapwa. Sa kabuuan ng Communication Department ay isang mahalagang proseso na tumutungo sa paggagawa ng mga paraan at mundo na mas mapagmalasakit at pamamagitan ng pagpapalakas ng kolehiyong pag-uunawa, pagkikitulungan at pagtutungan sa pagkalaga ng kapatanan. Ang prosesong ito ay nagbibigay din sa pagkakaroon ng isang inklusibong pagkakaliton saan sa bawat tao ay pinapalagan at suportado. Maraming salamat po sa pagkikinig. Ako po si Kajitmit Sitman de la Rosa Jan Genet. Thank you po.